Kamusta mga sir? It's a day 5 of our motorcycle adventure trip dito sa Norte. At ngayong araw ay samahan niyo ako sa isang panibagong adventure dito sa province of Abra. Ngayong araw ay magpapakawan with nature tayo. Papunta sa Kaparkan Falls at mag-feeling local dito sa Abra. Kasunod nito ay ang last day ng ating adventure from Abra hanggang Bataan. Mahabang biyahe, maraming kwento, at syempre walang atrasan. Kaya tara, at sabay-sabay tayong gumaspol at enjoyin ang isa na namang mahabang biyahe from Abra to Bataan. Good morning. So, ang oras ngayon ay 4:30. Papunta na kami doon sa pick-up point. Papunta doon sa jump-off point sa Kaparkan Falls. This is gonna be the last day of our activity dito sa Abra. Ito rin yung pinakamagang alis. Tara na. Hindi ako pa naman ganito. Lakad mood tayo ngayon. So I think 5 minutes walk lang naman yung mangyayari para doon sa jump off. So iniwan na namin yung motor doon sa tinutuloyan namin para mas secure. Ay, may trek pala agad. Good morning. Tamang kape lang muna. Nandito na kami sa pick-up point nung service papunta dun sa jump off point. Sa short trek daw. At ayun na yung mga sasakyan namin. Dalawang monster truck. Hindi lang namin alam kung saan yung sa amin dyan. Yan yung sasakyan namin papunta at nandito kami ngayon naghihintay sa orientation area. So orient muna kami regarding with some important things na kailangan nating malaman bago tayo makyat. Dito kasi basta-basta rin dahil marami daw oo doon or ahas. Part of it, hindi siya komportable. Okay? Hindi siya komportable. Una dyan, hindi komportable is yung weather. So, okay ngayon, araw, mamaya maaraw na maaraw, or mamaya ulit. Kahit hindi na po snake season ngayon, kasi September po ang snake season, as declared by DNR, mag-ingat pa rin po tayo na meron pong mga Okay, it's gonna take for almost 1 hour. Tama ba? More than 1 hour yung magiging biyahe. Including na dun yung trek. So simulan na natin ang hell ride. To paradise. Hell ride to paradise. sinasabi nilang
into the wild and tema at welcome dito sa jump off point ng Kaparkan Falls. So it's gonna be 900 meters pababa at 900 meters din paakyat. So parang sa Asen Falls lang din ang mangyayari. So paano? Simulan na natin. Lakad gaming na. 900 meters. Kayang-kaya. Papunta. Mapunta. Pag pabalik, paakyat. Good luck No talaga. choice tayo. Kaya naman. Anyway, ang isa lang sa binibilan ng ating mga tour guide, kailangan mindful ka sa mga hapakan mo. Dahil may mga incident na daw dito na may mga nakagat ng ahas. Though hindi naman na snake season daw. Okay, so yun lang. That's one thing na konting ingat lang. So, nandito na kami sa Kaparkan Falls. Pagpasok nyo dito, may mga tables. Dahil na kayo pwedeng kumain. Kasi pagpasok nyo malapit mismo sa may falls, they don't allow it to sustain the cleanliness of vicinity ng falls. At yung pambawi natin, burger, Batang McDo. Welcome sa Kaparkan Falls. Napakaganda. To think na hindi pa daw ganun kalakas yung tubig na nilagay na to Wow. Literal, Ali Falls yung trip natin ngayon talaga dito sa Ilocos at Abra. Hanggang doon sa taas meron. Ayun solid. Ganda. Mamaya pupunta tayo saan. Kaya for the meantime, dito daw muna tayo. Napaka-solid, napakalamig ng tubig. At hindi ganun ka-crowded. Yan ang pinakamaganda. Napakalinaw din. Parang napakasarap na maligo. Nasa midsection lang tayo. Mid-section pa lang pala to. Kailangan mag-trek pa Mother Falls ng more than an hour, 1.5. Sige, next time na lang. Hour pala Pag dito na tayo nakatira. Okay na to. Okay na to. Dito lang. Free Ice Bath Challenge dito sa Kaparkan Falls sa Abra. Woo! Pa. Ayan, so yung 900 meter na trek pababa kanina sinaglit lang namin. Parang abutin yata kami ng kalahating oras. Iba na rin kasi yung init, tapos iba rin yung trek packet. Anyway, malapit na rin tumatapos. Sana. So pabalik na kami dun sa may drop off point kung saan kami nagsimula mag trek kanina. Ha? After malamigan ng falls, magpapapawis naman tayo. Trek at
init ng araw. Kung ano yung lamig kanina, yun naman yung kasunugan at katilikan ng araw ngayon. Grabe. Ilihap. Balik na kami ng transient. Konting pag-aayos lang ulit. Then, lunch. Matutuloy na yung washing ng ating motor na putikan. Tapos mamaya nga po, saan tayo pupunta? Apaw Rolling Hills. Okay. What's up mga sir? It's 7:30 evening. Nakakatulog kami. At yung Apaw Rolling Hills kinancel na namin dahil napakalakas ng ulan kanina dito. So hindi rin advisable yung kalsada papunta doon mismo. So sa halip na ibiyahe pa namin an hour, ipinahinga na lang namin. At ngayon, kagigising lang din namin. Papunta kami ngayon ng Banggit. From tayong Abra where we are staying for 3 days and 2 nights. So kaya magdi-dinner na lang kami, konting pahinga sa kanilang plaza. Konting chill time, tapos pahinga na ulit para naman sa mahaba-habang biyahe bukas going to Bataan. Woo! Good morning. This is the 6th day of our adventure. At ito, bago tayo bumiyahe, pauwi sa amin sa Bataan para magundas. Mag-breakfast muna tayo. Titikman ulit natin yung pinagmamalaki nilang Abra Tiki. Mainit muna tayo ng tiyan. Solid, napakaganda ng umaga. Okay, isa sa mga sekreto kapag merong local cuisine sa isang or pinagmamalaking pagkain ng isang lugar para malaman kung ano or saan yung masarap kainan, hahanapin nyo lang yung spot na marami kumakain lokal. However, kanina naubos na kasi, pero kanina marami kumakain dito. Nagkape lang kami, then natapos na iba. So yan, natry na uli natin yung kanilang Abra Miki. Ano masasabi mo? Super sarap. Yan daw, so far daw, so far. What's up mga sir? So naka-ready na kami, pauwi sa Bataan para magundas bago dumiretso ng Manila ng Sunday. So ito, mahaba-habang biyahe na naman, and according to Google Maps, upon checking, it's 414 kilometers and it's gonna take 8 to 9 hours na biyahe. So titingnan natin kung paano pacing yung gagawin. Pero okay lang din, wala naman tayo hinahabol. Let's go! Ride safe sa atin. Ingat. Bye-bye! Paalam, Abrasi! Paalam, Abra! Hanggang sa muli! Okay, nandito na tayo ngayon sa boundary tunnel ng probinsya ng Abra at Ilocos Sur.
So yung kabilang side is parte ng Abra at ito naman nasa Ilocos Sur na tayo. Ayan, so paalam, maganda at payapang Abra. Tuloy ang Gaspulan papunta ng Bataan. Mga tropa, friends, be ready. Ito na kami. Woo! Drive safely. Ah! Ilocos parte ng Cordillera and then Yospi Agnina. Dito na tayo sa may arch ng Ilocos Sur at kasalubong dito sa Launaw. Mahaba-haba. Probinsya na naman yung papagkasin natin. Ilang bayan to, ilang probinsya. Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, at Balik. Oh! Kapan. Habang nga natin yan. Pero anyway, dali lang to kasi hindi masyado sa traffic ng pagkadaan. Hindi masyado. Pero yun. Solid. Ganda ng bundok oh. Tapos napakaganda rin ng tulay. Maingat kasi ang gagawin. Traffic na kasi pauwi na yung mga main characters sa kanya-kanyang purpose. Para maganda. Sobrang traffic, napalpas na si Kuyo. Wow, wowee! Maligayang traffic ay maligayang pagdating sa probinsya ng La Union. Yo mga sir, tapos na natin sa Aglastos Restaurant. Dito lang yan sa may San Fernando City, La Union. Solid dito na ben. Literal na may okay but me isa Loyang Gaspulan. Pampa nagpahinga lang kami saglit dito sa may Rosario, La Union, sa 7-Eleven sa may malapit sa Chowking, Petron and Shell. Mapansin namin parami na ng parami yung volume ng sasakyan galing ng Manila. Uwi na kasi sila lahat, kami din. Tapos din ang La Union para pang kaisip. Para lang sa alaman. Ayun, tayo ay naplatan dito sa Moncada. Salamat Kalabos. Ayan, tutuloy na ang ating biyahe. Hindi kaya ng sealant. So, salpak dapat. At sa susunod, pagbalik natin ng Manila, kailangan bagong palit na yung gulong harap. So, what's up mga sir? So ngayon, nandito pa rin tayo sa somewhere in Tarlac,
Hindi ko alam kung saan banda to. Pero at this point, hindi na kinaya ng gulong natin. Talagang malaki yung piyak niya. So, hindi na kaya ng pasak, hindi rin kaya ng silat. Ang kasagutan dito ay palit gulong. Ang tanong, sana may makita tayong tire shop na nagbebenta ng gulong pang aeron sa ganitong oras dito sa Tarlac. Kasi kung hindi, wala talaga, hindi kaya. Tinry ng salpakan ng 2 beses, talagang sumisingaw pa rin. Which is at this point, it leads us to do running flat. So nag-running flat lang kami ngayon. Dahan-dahan lang tayo para makakita tayo ng tire shop. Sana makakita. Running flat gaming dito sa Aerola Tarlac. Sana may tire shop ng pass. Namang problema kami sa bundok kasi grabe yung landslide na sinagupa namin. Na-overcome namin yun. At ngayon, panibagong challenge kasi magpapalit kami ng gulong kasi need na. So ganun din naman, kapalitan yung likod, putput na rin yung harap natin. Sabay na natin. Luckily, sa kaba ng MacArthur Highway dito sa Tarlac, 2 bayan yung nilampasan natin. Hinataw natin ang hinataw, baka sakaling may madaanan tayo. At bigla nga, ayun, so, bigla naming natanaw yung shop na to. I think ito ay sakop ng Aerola Tarlac. May Maxis, may Beast, kompleto sa gamit. Ang kailangan lang natin, budget. And so bigla ang labas ng extra budget para sa gulong. So yun, hintay lang tayo sa pila. Yun nga lang, kung biyahe na to, kakain to ng oras. Siyempre, it's not what we expect, pero dito na to eh. Wala rin naman tayo nahabol na oras. Settle na lahat ng kailangan ayusin sa pataan. Uwi na lang tayo. So yun, pahinga na lang din siguro. Para mapahinga din yung makina ng motor natin. Napakahaba nyo nakakatrap. Tsaka para rin mapahinga naman yung angkas natin. So yun, sa medyo haba-haba ng kwentuhan, napag-desisyonan ko na it's time to give up naman sa Maxis and to try new brand of tire. Mag-BB's tire naman tayo ngayon. Sobrang unexpected yung pagpabalit ng gulong sa kalagitnaan ng ride dito sa Tarlac. Anyway, lahat naman ay nangyayari ng merong reason, sabi nila. Baka merong reason to. So, pahinga lang muna tayo, hintayin natin. Beast tire na gamitin natin. Salamat. Ayan mga sir, harap likod yung ating papalitan na Beast tire. At sila ang kasagutan sa problema natin. Sila Boss Tongworks. Beast tire yung ating ipapalit from Maxis. Maraming salamat Tongworks. Tuloy ang gaspulan. Okay. 3 oras. 4 oras din tayo. Tatlo, hanggang 4 na oras din tayo. Nakahinto dahil sa problema sa gulong. At ito, balik biyahe tayo. Well, may mga types talaga na hindi natin naasahan. Ito na nga yun. Tutusin, dapat nasa bataan na tayo nito. Yun, meron pa tayo 4 na oras. 3 to 4 hours bakbakan, depende sa magiging pacing. God bless us. God speak to us. Let's go. What's up, users? Time check is 12 o'clock. Ano na tayo sa SPMA or
din kami halos na nagstay sa Bataan para magundas at makipagkita sa iba pa nating mga tropa. Magpahinga, makipagkamustahan at ginawa ang mga usual trip namin. Walang iba kundi mag-chill, tumambay at magmotor. Mga tipikal na bagay pero one of the best way para ma-relax sa stressful minsan na buhay. What's up mga sir? So, dito na matatapos ang masayang isang linggong bakasyon natin from Ilocos Norte to Ilocos Sur to Abra at sa Bataan. So, na-meet natin dito sa Bataan yung ating mga kababata. Dito rin tayo nakapagpahinga ng mga ilang araw and then nagpundas. So, it's Sunday, November 2. Tomorrow, back to basic. Ayan, so alila na naman tayo ng salapi para sa mga para makapaggala ng ganito kahaba. Hanggang sa muli, be responsible sa pag-gaspol. Ciao! Sa napakahabang biyahe na to sa kalsada ng Ilocos Sur, papuntang Ilocos Norte, paakyat ng Abra, pabataan at pauwi ng Manila. Unti-unti ko na-realize na hindi lang pala destinasyon ang mahalaga sa bawat biyahe. Sa bawat kilometro, may aral, may pagod, may takot, may saya. May mga sandaling gusto mo na lang din huminto, pero pinipili mong magpatuloy. Ang daan parang buhay. Minsan diretso, minsan paakyat, minsan maputik at madulas. Pero kapag nagtiwala ka sa sarili mo at sa biyahe, makakarating ka rin. Hindi lahat ng ride tungkol sa bilis. Minsan tungkol ito sa paghinga, sa pagtanaw sa paligid, at sa pagpapasalamat sa narating mo ng puntong to. Sa pagtatapos ng biyahe pabalik ng Manila, dala ko hindi lang ang kuha ng kamera, kundi ang mga kwentong hindi kayang ipaliwanag ng salita, pero ramdam ng puso. Ito ang dahilan kung bakit tayo bumabiyahe. Hindi para tumakas, kundi para makilala ang sarili. So paano? Hanggang sa susunod na biyahe uli. This is Moto Gene. Be responsible sa pag-gaspol.